Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel, Stock Play. At ngayon po ay mag-update tayo sa mga REIT, ano? And of course, don't forget to subscribe sa ating channel and pakipress na rin po yung bell button para palagi po kayo ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload po natin. Let's start guys for this video. Bali second video na to, yung first video is uploaded na guys, ano na lang. Paki-check na lang dun sa my channel. Una, DDMPR. I-check natin daily chart. Ayan, so nasa support pa rin to. DDMPR support, no breakout, pero nasa support. And yung last natin dito, last update natin dito, pag hindi po nag-hold, so possible is magki-create po tayo dito ng panibagong all-time low. Ayan, no? So this is very crucial because wala pa nga tayong breakout since since 2022. And series of lower highs, lower lows. Ayan, 2021 nag-start and pa downtrend siya guys. And ngayon is medyo nag-hold, pero tignan natin kung mag-hold talaga or magbe-breakout nga. So 200-day moving average. So just in case na mag-breakout, so saan ang possible target? So possible target dito guys, ayan, sa 1.26 if ever lang na mag-rally to. Ayan, for DDMPR. So let's watch for DDMPR guys. Ala pa still nasa support at pwedeng malaglag, ayan. So next, AREIT, check natin to. Okay, lag na guys. So yung sinabi natin pwedeng bumalik dito, ayan. So hindi tayo mahiyang sabihin yun, at actually is pwede talagang bumalik to, ayan. So ang possible target for AREIT 32, malapit guys, 32. Ayan, and plus factor dito, yung kanyang indicator hindi pa oversold, plus yung stochastic natin bearish crossover, meaning ayan, bearish, so for now, since nag-create ng gap down, so pwedeng balikan niya pag nag-bounce. So for now, bearish, for this one. Ayan. So for naman to, for overall trend, sideways guys, so pag sinabing sideways, ayan, patalbog-talbog lang siya. Ayan, so patalbog-talbog lang guys, 200. Ayan, so nalaglag na at nag-close doon sa may baba ng 200. Ayan, so for now, bearish pa nga to Ayan. So, let's wait na mag-retest dito sa may 32 for AREIT. Ayan. So, yun po yung nakikita nating trend for AREIT. Next one, MREIT. Ano na to? MREIT ba? Tama ba? O, tama. MREIT. Goods, MREIT. So, for MREIT, okay, so mukhang babalik sa may support. Ayan, malapit sa 12.73 guys. So ito yung natin ngayon, major support, kasi meron na ditong triple bounce. So yung triple bounce, ito yung first bounce, second bounce, tapos third bounce. Ito, so yun nga lang, medyo nagiging weak, because nag-create siya ng lower highs. Ayun, okay. So tingnan natin, kasi kung di mag-hold dito sa 12.73 support na to,
which is considered as a major support for MRIT. So possible is malaglag pa tayo dito. Ayan, sa may 12, no? 11.9. And kasi kung i-check natin, still pa downtrend pa rin to, guys. O, diba? Still no breakout. Ayan, kaya i-check natin to, no? From time to time. So, yung 200, ayun, no? So, medyo nakadikit lang siya dito sa 200. Pero yung kanyang price action actually not stable pa to pag ganito, no? Hindi pa siya bullish, guys. Ayan. Next one, SIRIT. For SIRIT, na-save na ba? Ayan. So, sa tingin ko, hindi natin kailangan i-save at wala namang tayong binago, no? At wala rin tayong inad, guys. Ayan. So, for SIRIT, same pa rin naman for SIRIT, ano? And possible nga, mag-rally pa to dito, eh. Hanggang sa 2.88. Ayan. So, malapit siya sa may resistance natin. So, for conservative approach, ayan. So, pwede siyang bumalik sa may support dito, guys. 2.77. Ayan, kasi meron na tayo nakitang trend line dyan, ano? So, trend line since 2022. Several touches. Ayan. So, multiple years. 2022, 2023, 2024, and possible dito, ano? So, pwedeng bumalik dyan, guys, no? So, for now, since pagka-chinek natin yung 200, yung price niya is nasa taas, it means bullish. So, pa-uptrend siya, guys, right now, ano, for SIRIT. Ayan. So, pagka nag-breakout, edi, much better, no, for SIRIT. Next, Spirit. Okay, Spirit. Ito kasi matagal yung pagsisave, ano. Ayun, no? Tagal, eh, oh. Ayan, Spirit. Next one. So, medyo bilisan natin ng konti, ano. Ayan, parang quick update lang siya, guys. So, for now, okay, ganun pa rin yung itsura. At mukhang magre-retest pa to, guys, no? So, saan pwede mag-retest? Ayan, sa 1.9 or even mag-reheat ng higher high to make a bearish divergence. Ayan, since nasa overbought pa rin naman to at galing sa pullback, guys. So, just in case magre-retest at magra-rally nga, so pwedeng lower high or flat dito, guys, RSI, ano. Plus dito naman, it's either flat or higher high, guys. Ayan, no. So meaning meron pa to, no, na ibubuga, guys. So yun nga lang, magkikreate siya ng divergence possible, no, for Spirit, guys. Ayan. So for me, much better kung mag-pullback siya rito, no, or magkaroon ng throwback dito sa 1.7 bago mag-rally ng mas mataas, no. Ayan. So, conservative approach for Spirit. Ayan, next, FILRT. So, ba't natin sinib? Wala naman tayong ginalaw. Ayan, FILRT, guys. FILRT. Wait lang natin, ah. Ayan, okay. So, for this one, so halos walang dito, guys, movement. Ayan, ayun yung kanyang candlestick. Doji lang to actually. Diba? Doji. So, from here, maraming resistance dito kasi. At pwede tayong mag-add dito in between, ano, sa mid niya. Mid, okay. So, around here, pwede rito. Resistance to actually. Ayan. Malapit sa tres. Ayan, tres malapit dyan, ano.
So resistance po yan for FILRT. At kung magkaroon naman tayo ng pullback guys, so saan pwede? So of course dito guys, ayan. So nag-add lang tayo ng support and resistance in between sa may major natin, major support and resistance. So yung support nasa 2.85 guys. So saan yung 2.85? So dito yun sa part na to. Ayan. Plus yung 200 day. Check lang natin saglit. Ayan, so medyo malapit na rin palang mag-retest to, no? Ayan. So next, so since nag-add tayo ng support and resistance, i-save natin to. Next one, VRIT. Ayan. Check natin VRIT guys. Waitan natin ma-save Ayan, para meron na tayo reference sa susunod. We have here VRIT, last 2. Susunod meron ng Richo SM, kaya mas dadami pa to guys. Yan. VRIT. So for VRIT, tingnan natin. This is very crucial for VRIT para mag-breakout So siguro pwede tayong dito, mag-retest sa 1.77 bago mag-breakout or mag-pullback ng konti. Ayan. So this time kasi wala nang wala nang next resistance for this one So it means sky is the limit for VRIT guys. Ayan. So last na to 1.77 or sa 1.88 na to 'di ba? Ayan, tapos yung kanyang trend is papataas guys. Higher lows. Goods goods na goods actually for VRIT. So yun nga lang, let's wait na mag-breakout. Then of course pag nag-breakout, pullback, ayun, so pwede tayong doon mag-test buy guys pag nag-pullback na siya after mag-breakout. Ayan. And yun last, RCR. Check natin RCR guys. Let's see. Check natin RCR. Last na to. So for RCR, so halos nasa support lang to actually. 5. Ayan. So same ng mga nauna guys. Lower highs. Tama High, lower highs Ayan. Tapos sa may natin, lows natin, medyo flat. So actually meron na tayo ditong higher low for the meantime. Ayan, why? Because hindi pa po ito sure na talagang higher low na, kasi pwede pa tong bumalik dito sa baba. Ayan, sa 4.6 something if hindi po siya mag-hold dito sa may support natin right now, malapit sa 4.9 or sabihin natin sa 5 nga, malapit dyan. So sa 200 still crucial pa rin ay pabalik-balik lang siya dito sa taas at baba ng 200 day moving average. So meaning hindi pa siya stable actually yung kanyang price action sa ngayon, so still ayun medyo not sure pa to actually. Ayan, kaya nga sabi natin kanina, pwede pa itong malaglag dito sa 4.6 something. Ayan. So, I think tapos na po tayo guys, at maraming salamat po sa panonood, and see you po sa next video. Bye-bye and God bless.